Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga, meron akong share sa inyo na tips on how to handle finances effectively. So sa dami ng kailangan at luho sa modernong panahon natin ngayon, ay nakakalimutan na natin mag-budget ng maayos. Kaya yung topic na i-share ko sa inyo ay pwede makatulong to nang sa ganon ma-minimize natin kung ano yung mga dapat kailangan at hindi kailangan. So number one, importante, know your income. Alamin mo kung magkano yung monthly income mo, kung ano mo yung mga side hustle mo o mga passive income na kinikita mo talaga, is dapat alamin mo kung magkano yung kinikita mo. Nang sa ganon, dapat merong tamang budgeting na hindi naman kailangan sobrang tipid. Ang importante is nabibili mo kung ano pa talaga yung mga needs na kailangan mo araw-araw. So importante yung know your income. Pangalawa, track your expenses. Ibig sabihin, i-calculate mo kung magkano yung gastos mo every month or weekly man yan. Nang sa ganon, malalaman mo kung magkano yung nagagastos mo sa loob ng isang buwan. Kagaya ng bare ng bills, ng kuryente, ng tubig, o ano man yung mga bills na meron ka na binabayaran mo monthly. Nang sa ganon, pag malaman mo yun magkano yung ginagastos mo, pwede mo siya ma-minimize at makontrol kung ano yung mga dapat talaga na i-conserve mo. Nang sa ganon, hindi lumalaki yung bills mo. At pangatlo, dapat is cut unnecessary items. Iwasan na bilhin yung mga bagay na hindi naman masyadong kailangan. Halimbawa, bumibili ka ng mga gamit na meron ka na. Damit man yan, pantalon. Pag marami ka pang gamit, kung hindi mo naman kailangan bilhin, huwag mo munang bilhin. Nang sa ganon, yung pera na ilalabas mo dapat sa mga bagay na meron ka pa, doon mo na lang ibili sa mga needs na kailangan mo talaga sa pang-araw-araw na pangailangan sa buhay. So importante yon yung cut unnecessary items. At importante yung spending habits natin. Kung dati kumakain ka palagi sa mga mamahaling pagkain sa labas o mga fast food, kung pwede mo naman gawin yan sa loob ng bahay o sa tinitirahan mo, kung sa ganun is makakatipid ka pa ng maayos kasi ikaw yung gumagawa kung ano yung mga kailangan mong bilhin at mabudget mo siya. Kasi pag dun ka sa labas, okay lang naman pag minsan-minsan, pero pag araw-araw mo na mahabit yung bili o kain sa labas na sobrang mahal, kaya importante talaga yung budgeting. Hanggat kaya sa bulsa mo, hanggat kaya ng budget mo, bilhin mo. Pero pag sobrang mahal at araw-araw mo yung gastos na yan na habit, ikaw rin yung mahihirapan pagdating ng panahon kasi magigipit ka talaga. Kaya importante, kung meron kang trabaho, kung bili ka ng bili ng pagkain na kanin o ano pa yan, kung meron kang boarding house, pwede mo naman magsaing ka or either meron kang rice cooker, magsaing ka para at least paano araw-araw is nakakatipid ka pa kaysa bili ka ng bili sa labas, lalong lalo na pag yung mga mahal na pagkain. Kaya importante pa rin yung budgeting. At importante, build an emergency fund. Napaka-importante na meron tayong itabi na portion sa kinikita natin. Nang sa panahon ng kagipitan, meron at meron kang madututukot. Kasi minsan may mga pangyayari na hindi natin inaasahan na darating sa buhay natin. Kagaya ng mga hospital bills o mga bayarin na kailangan bayaran sa pamilya mo at wala silang pera, pwede mo sila mapahiram. Depende rin kung talagang maganda rin yung yung record niya na hindi talaga siya abusado. Kasi minsan may iba nanghihiram pero minsan yung iba nakakalimutan na after manghiram, kailangan mo pang paalala o i-remind kung kailan magbabayad, kaya ikaw pa yung magmamakaawa. Kaya importante pa rin is piliin mo yung mga taong karapat dapat na pahiramin at yung mga taong kailangan talaga ng pera, emergency, pwede mo naman pagbigyan, pero importante pa rin maging
maingat kasi importante pa rin yung tiwala. At the same time, dapat kung ikaw yung pinagkatiwalaan, pinahiram ka ng pera, dapat ibalik mo rin at huwag mong pahirapan yung mga taong hindi ka naman pinahirapan sa panahon na ikaw ay nangangailangan ng pera. Kaya importante yon, kasi by being consistent, importante meron kang ganong consistent kasi ikaw rin naman ang makaka-benefits niyan pagdating ng panahon. Sa panahon ng kagipitan, meron at meron kang madudukot. Kaya importante yung budgeting sa panahon ngayon. So yun lang po, maraming salamat po. Sana makatulong tong video na to para ma-minimize natin yung mga bagay na hindi naman sobrang kailangan bilhin. Importante talaga yung budgeting. So yun lang po, maraming salamat po.